Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2376, hinahabol. Si Mara Deva, dating Fiend, ngayon ay Fortune Shrine Diviner, ay nandito na. Bulalas ng karamihan nang makita nila ito. Ang Fortune Shrine at ang Fire Shrine ay direktang nakaharap sa isa't isa. Si Mufang ay nag-aaksaya ng oras para dumating si Mara Deva. Ang lakas ng loob mong kumilos ng mayabang dito. Malakas na sigaw ng isang tao. Nagbanggaan si Mara Deva at ang malalakas na magsasaka ng Fire Shrine, napunit ang mga pagsabog sa hangin. Isang malakas na cultivator ng Fire Shrine ang umungol at naglabas ng mas maraming enerhiya, ang kanyang mga mata ay puno ng pamatay na layunin. Hindi nakakagulat na si Mara Deva ay hindi nag-aalala tungkol sa pagpapagalit sa Fire Shrine, ang Fortune at ang Fire Shrine ay hindi pala kaibigan. Sinabi ko na sa iyo, ang Fortune Shrine ay nawalan ng pasensya. Malamig na sabi ni Mara Deva. Nakatitig siya kay Kyungyu. Nanigas ang mukha ni Kyungyu. Kyungyu, pumunta ka sa makadiyos na libingan. Ikaw ang target nila, sabi ng isang malakas na magsasaka. Tumanggo si Kyungyu at dalawang iba pa at lumipad patungo sa pasukan ng apoy. Isang walang kapantay na enerhiya ng espada ang pumaligid kay Kyungyu at hinigpitan siya. Parang nagmumula sa langit ang espadang iyon, may impresyon si Kyungyu na nag-hallucinate siya. Kahit anong mangyari, hindi niya matatakasan ang kapangyarihan nitong makapatay. Gusto niyang lumayo, ngunit napagtanto niyang napakabagal niya. Kasyapa sword technique. Siya si Tian Rojian. Si Kyungyu at ang dalawang iba pang mga tao ay nagbago ng husto. Hindi pa nila nakita si Tian Rojian, ngunit maaari nilang hulaan kung sino ang isinasaalang-alang niya ang kanyang pag-atake. Maraming tao mula sa mga shrine ang nagkaroon ng pagkakataong madama ang layunin ng sword ni Kasyapa. Imposibleng makalimutan. Explode. Malakas na sigaw ng isa sa kanila. Naging bolang apoy ang kapaligiran. Naputol ang deceleration energy, isa pang lalaki ang nag-flash forward, lumilitaw ang mga ilaw mula sa kanyang mga daliri at gumagalaw patungo kay Tian Rojian. Pumunta ka, sigaw ng dalawang magsasaka sa harap ni Kyungyu. Ang iba pang malalakas na magsasaka ay humarap kay Mara Deva. Dahil ang target ni Mara Deva ay si Kyungyu, kailangan nilang pumunta sa makadiyos na libingan. Nasa loob ang iba pang malalakas na magsasaka mula sa Fire Shrine. Nakadama ng ginhawa si Kyungyu sa tulong ng dalawang iyon. Lipad na patungo sa pakan ng apoy, ngunit natagpuan niya si Lin Feng na nakatayo doon, ang kanyang espada ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. Isang nakakatakot na enerhiya ang pumuno sa hangin. Hindi siya kumikibo pero tumigas ang kapaligiran sa paligid niya. Delikado ang atake ng espada na iyon. Huminto si Kyungyu at nagpakawalan ng paputok na apoy. Galit na galit siyang sumigaw. Mamatay. Isang fire spear ang lumitaw sa kamay ni Kyungyu. Mabilis itong umikot, nagpakawalan ng itim na apoy na bumuo ng puyo ng tubig. Nakatayo pa rin doon si Lin Feng na parang walang kinalaman sa kanya ang labas ng mundo. Pinakawalan niya ang lakas ng Diyos at itinago ito sa kanyang espada. Isang alon ng init ang gamulong patungo kay Lin Feng. Biglang nakaramdam ng sobrang sakit ang kanyang balat, para siyang inihaw. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sa wakas ay gumalaw ng hindi nakikita ng mabilis. Gayunpaman, hindi pa rin niya ginagalaw ang kanyang espada. Lumipad siya patungo sa sibat. Sa wakas, gumalaw ang espada ni Lin Feng. Ito ay napakabilis, kasing bilis ng liwanag. Hindi man lang ito makita ni Kyungyu ng malinaw. Gaano kabilis. Hindi siya makapaniwala. Asar. Sumigaw siya. Ang kanyang sibat ay nagpatuloy sa pag-usad, isang bakas ng apoy ang lumilitaw sa likod nito, at ang mga apoy ay umaalingaw sa paligid nito. Ngunit nasa harapan na niya ang espada. Mabilis siyang napaatras at bumungad sa kanyang ikatlong mata ang nakakatakot na liwanag. Pinutol ng espada ni Lin Feng ang mga ilaw, at nawala ang layunin ng sword. Nagulat siya, nasa malayo na si Kyungyu. Naglabas si Kyungyu ng mas maraming light beam, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang nabasag na ang mga ito. Sira na sila. Anong nakakatakot na pag-atake? Nanigas ang mukha ni Kyungyu. Napansin niyang nagulat din si Lin Feng. Siya ay masyadong pabaya sa isang sandali, nagpa siya na ihagis ang sarili kay Lin Feng ngayon lang. Hindi niya akalain na ang bilis ni Lin Feng ay nakakatakot. Kyungyu, pumunta sa makadiyos libingan. Sigaw ng isang tao, lumapag sa harap ni Kyungyu. Kinailangan nilang dalhin si Kyungyu sa makadiyos na libingan para protektahan siya. Sige, humanda ka para maghiwa-hiwalay. Sabi ni Kyungyu. Gayunpaman, malamig na tumingin sa kanya si Lin Feng, kumikislap ang mga ilaw sa ilalim ng kanyang mga paa, habang nag-deploy siya ng spell. Pumunta ka, sigaw ng Fire Saint. Hinampes niya ang lupa gamit ang kanyang mga daliri, at yumanig ito ng malakas. Isang nakakatakot na apoy ang tumama sa mga deployment mark, nabasag ang lupa. Lumipat si Kyungyu patungo sa pasukan ng apoy ng mabilis hanggat maaari. Si Mara Deva at Tian Rojian ay napakalakas, lubhang mapanganib, at kung magkakaroon sila ng pagkakataon, madali nilang mahuhuli si Kyungyu. Kahit na malakas si Kyungyu, hindi siya makakalaban sa kanila. Malungkot si Lin Feng. Nagawa ng kalaban na pigilan ang kanyang deployment spell. Tumingon siya at tumingin kay Kyungyu. Gayunpaman, isang Fire Saint ang tumagos sa kanya, isang nakakapasong mainit na enerhiya ang tumagos sa kanyang katawan. Habang tumatakbo siya patungo kay Lin Feng, ang kanyang apoy ay nagiging mas malakas.
Naninigas ang katawan ni Lin Feng. Isang mapangapi na itim na apoy ang nakapalibot sa kanya. Malakas talaga ang atake. Hindi. Tumingin si Lin Feng kay Qiyong Yu, na palapit ng palapit sa pasukan. Malapit na siyang magtagumpay. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Isang death cage ang lumitaw at mabilis na gumalaw ang kanyang espada patungo sa lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang mabilis na lakas, ginamit niya ang mabigat na lakas. Kahit na ang kalaban ay nasa kanyang ilusyon, ang kanyang mga pag-atake ay nakakatakot at nagpang-inag kay Lin Feng. Napakalakas ng pag-atake. Nagngangalit si Lin Feng. Lumakas ang lakas ng kanyang Diyos, at ang kanyang espada ay tumagos sa kulungan ng kadiliman. Ito ay isang nakakatakot at agresibong pag-atake, isang matinding suntok. Mamatay. Sigaw ni Lin Feng. Sinira ng pag-ataking iyon ang Saint's Weapon ng kanyang kalaban at bumagsak sa kanyang katawan at hinaypan siya. Gayunpaman, mukhang hindi masaya si Lin Feng. Muli siyang lumingon at nakita na si Qiyong Yu ay nasa makajos na libingan. Hinatak ni Lin Feng ang mahabang mukha. Sinulyapan niya sina Mara Deva at Tian Rou-jian at sinabing, "Papasok ako. Masyadong delikado sa loob." Sigaw ni Mara Deva, habang hinahabol ni Lin Feng si Qiyong Yu. Ito ay lubhang mapanganib, ngunit walang pakialam si Lin Feng. Mara Deva at Tian Rou-jian ay maaaring makitungo sa mga miyembro ng Fire Shrine na nasa labas pa rin. Sa ganoong paraan, magagawa ni Lin Feng si Qiyong Yu nang wala sila, sapat na iyon. Tumalon si Lin Feng sa pasukan sa makajos na libingan. May mga apoy pa rin siya sa katawan, may mga paltos na pumutok at damyugo. Ang dati niyang kalaban ay napakalakas. Siguradong mahuhuli ko si Qiyong Yu, naisip ni Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Kinailangan niyang hulihin si Qiyong Yu para mabawi si Zetian. Ito ay isang pagkakataon, at walang ibang mga tao mula sa shrines na naruroon, ng isang beses. Tumalon si Lin Feng sa makajos na libingan. Nagulat ang mga tao sa paligid. Nakakabaliw. Hinahabol niya si Qiyong Yu sa makajos na libingan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2377, lumuha sa isa't isa. Nang makita ng mga tao si Lin Feng na tumalon sa makajos na libingan, naghanda na rin silang pumasok, ngunit may malamig na sumigaw. "Tumigil ka." Tumalon si Mara Deva at lumapag sa harap ng makajos na libingan. Sinulyapan niya ang karamihan at sinabing, "Lahat, bago malutas ang issue, manatili dito. Kung sumuwi ka at sinubukan mong makapasok sa makajos na libingan, huwag mo akong sisihin." Nang marinig siya ng karamihan, napangiwi sila. Napakayabang. Gayunpaman, ano ang magagawa nila? Siya ay sikat at napakalakas, ang tanging magagawa nila ay tumahimik. Ang pagpunta sa makajos na libingan ay hindi eksaktong apurahan. Ang malalakas na magsasaka ng Fire Shrine ay tumingin kay Mara Deva at malamig na sinabi, "Hindi mo kami mapipigilan sa iyong kayabangan, Mara Deva. Huwag na lang, at least, wala sa inyo ang papasok sa makajos na libingan." Alang-awang sabi ni Mara Deva. Si Tian Rou-jian ay lumapag sa tabi niya, at hinaranggan nila ang pasukan. "Masyado kang mataas ang tingin mo sa iyong sarili." Malamig na sabi ng isang mababang antas na saint kay Mara Deva. Malamig na sinulyapan siya ni Mara Deva. Iniunat niya ang kanyang kamay, isang light beam ang lumitaw at pinalibutan ang lalaking iyon. Sinikip ng mga ilaw ang kanyang kaluluwa. Pwede siyang mamatay anumang oras. Ikaw ang pinupuntiryan niya. Tumakas. Galit na sigaw ng katabi niya. Naninigas ang mukha ng taong iyon at napaatras siya. Huli na para makatakas siya. Malamig na sabi ni Mara Deva. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, mukhang solemna at malayo, malamig niyang sinabi. "Great Destiny Technique, Heavenly Laceration, matay." Ang Celestial daw ay namuo sa liwanag na sinag, ang mukha ng magsasaka na iyon ay namutla. Ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang manginig ng marahas habang ang isang sinag na liwanag ay bumaba mula sa langit. Ang mababang antas na saint mula sa Fire Shrine ay nanginag, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at mahinang bumagsak. Patay na siya. "Maswerte ka na gusto kong buhayin si Qiyong Yu, kung hindi, wala kang magagawa." Sabi ni Mara Deva, na muling iminulat ang kanyang mga mata. Sinulyapan niya ang malalakas na magsasaka ng Fire Shrine. Nanatili silang tahimik at nakangiwi lang. Ang Fortune Shrine ay may ilang nakakatakot na diskarte sa Celestial daw. Ang Heavenly Laceration of the Great Destiny Technique ay halos hindi na mapigilan. Mahirap tumakas mula sa manghuhula. Naglakas loob kang pumatay ng mga tao mula sa Fire Shrine, Mara Deva, gusto mong magsimula ng digmaan sa pagitan ng mga shrine. Hiningi ng mataas na antas ng Fire Saint kay Mara Deva. "Matagal na naming tinitiis ang mga provokasyon mo, dahil hindi ka natatakot sa digmaan, bakit ang Fortune Shrine?" Sabi ni Mara Deva. Isang nakakatakot na celestial daw ang namuo sa kalangitan at inatake ang isa pang mababang antas na saint. Namutla ang mukha ng taong iyon. Nakakatakot ang Heavenly Laceration ng The Great Destiny Technique. Ang kalaban ay kailangang magkaroon ng makapangyarihang celestial daw technique para labanan ito. "Mara Deva, bastos ka." Sigaw ng isang malakas na magsasaka ng Fire Shrine. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili ni Mara Deva. Tumalon pasulong si Tian Rou-jian at lumitaw ang isang nakakatakot na sinag ng liwanag na parang huminto ang oras. Ang malakas na magsasaka ay umatras at nag-condense ng isang itim na apoy sa kanyang kamay, itinapon ito sa espada.
Mamatay. Ang mga mata ni Maradeva ay napuno ng pagpatay. Muli niyang ginamit ang kanyang heavenly laceration. Nanginginig ang mga tao. Isa pang mababang antas na saint ang namatay. Nanatiling tahimik ang lahat. Nakakakilabot ang lakas ni Maradeva. Ang mga saint ay namamatay. Galit na galit ang malalakas na magsasaka ng fire shrine. Pinapatay ni Maradeva ang mababang antas na mga saint na parang mga insekto. Ano ang mangyayari kung gagamitin niya ito laban sa matataas na antas ng mga saint, bagaman? Walang nakakaalam dahil hindi nila naramdaman ang tunay na kapangyarihan ng kanyang heavenly laceration. Gusto ni Maradeva na patayin silang lahat. Ibig sabihin ay hindi na sila kinaya ng Fortune Shrine. Matagal nang hinahabol ng Fire Shrine ang kanilang disipulo, galit na galit ang Fortune Shrine. Hindi hahayaan ng Fire Shrine na mawala ang usapin. Malamig na sabi ng high-level na saint. Hindi ko rin balak na iwanan ang ito. Ngayon, kung hindi natin malulutas ang issue sa Tianyan City, magsisimula ang Fortune Shrine ng digmaan laban sa Fire Shrine. Handa ka na ba para dyan? Walang pakialam na sabi ni Maradeva. Ang malakas na magsasaka ng Fire Shrine ay namangha. Ang issue sa Tianyan City. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa Tianyan City dahil kanina pa sila umalis papuntang Godly Grave. Ngunit tila, talagang nasaktan ng Fire Shrine ang Fortune Shrine sa pagkakataong ito. Nakapagtataka, handa silang magsimula ng digmaan. Nang marinig ng mga tao ang tungkol sa digmaan sa pagitan ng dalawang shrine, natigilan sila, at nagsimulang tumibok ang kanilang puso. Kung nagsimula ang Fire Shrine ng digmaan laban sa Fortune Shrine, mananalo ba sila? Para sa parehong shrine, ito ay magiging isang trahedya. Tian Rojian, paano ka namin nasaktan? At sino ang binatang iyon kanina? Tanong ng malakas na magsasaka ng Fire Shrine na nakatingin kay Tian Rojian. Hindi kami matiis. Walang pakialam na sabi ni Tian Rojian. Wala na siyang ibang sinabi. Hinatak ng malakas na magsasaka ng Fire Shrine ang isang mahabang mukha. Sa kabilang panig, si Linfang ay pumasok sa makadiyos na libingan, isang nakakatakot na apoy na pinalibutan siya ni Chi. Mainit ang apoy na libingan doon. Gayunpaman, hindi interesado si Linfang sa lugar, sinundan lang niya si Kyongyu. Inilabas niya ang kanyang makadiyos na kamalayan at siniyasat ang lugar. Napakabilis, naramdaman niya ang isang malakas na chi sa di kalayuan at lumipad sa direksyon na iyon. Napapaligiran siya ng bakanteng espasyo at lakas ng hangin para mas mabilis na gumalaw. Parang nag-teleport siya sa sarili niya. Kyongyu, lumaban ka, sigaw niya. Naramdaman ni Kyongyu na hinahabol siya ni Linfang at nag-iisa siya. Ang chi ni Linfang ay hindi masyadong malakas, siya ay tila mahina. Gayunpaman, ang kanyang sans weapon ay sinaunang at kakaiba, nakakatakot na makapangyarihan, at ang kanyang lakas ay kakaiba rin. Hindi huminto si Kyongyu, patuloy na lumipad pasulong. Kahit na siya ay lalaban kay Linfang, ayaw niyang lumaban sa tabi ng pasukan. Nais niyang makapasok pa. Kung hindi, kung pumasok sina Maradeva at Tian Rojian, nasa panganib siya, hindi siya makakalaban sa kanila. At saka, hindi niya maintindihan kung bakit gustong hulihin siya ni Maradeva at Tian Rojian. Fortune Shrine. Kumislap ang mga mata ni Kyongyu. Ang chi sa lugar na ito ay nakakatakot at mapanglo. Nagpatuloy silang dalawa sa paggalaw, dahan-dahang humahabol si Linfang. Sa sandaling iyon, sa Tianyan City, tahimik pa rin ang mga miyembro ng Fire Shrine at Fortune Shrine. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa gilid ng Fire Shrine, may biglang naglabas ng malamig na chi. Bigla siyang tumingin kay Diviner ng malamig. Maradeva, pinatay mo ang mga tao mula sa ating shrine gamit ang iyong tunay na katawan. Sigaw ng malakas na magsasaka na iyon, binasag ang katahimikan. Natigilan ng mga tao, lalo na ang mga miyembro ng Fire Shrine. Ang tunay na katawan ni Maradeva. Alam ng ilang matatanda na si Maradeva ay nagsasanay sa pag-iisa kasama ang kanyang tunay na katawan. Lumabas na naman siya. Ang manghuhula ay tumingin pabalik sa kanya ng mahinahon. Hinahabol mo si Kyongyu para patayin siya. Palamig ng palamig ang chi ng taong iyon. Noong mga araw, sa panahon ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap, inatake mo ang aking alagad. Pagkatapos noon, nagpatuloy ka sa paghabol sa kanya. Sa tingin mo, hahayaan ka ba ng Fortune Shrine na gawin iyon ng walang hanggan ng matyaga? Nakakatawa ka, walang pakialam na sabi ng manghuhula. Bitawan mo siya ngayon at aalis na tayo, at syempre, titigil na tayo sa paghabol kay Kyongyu. Pakawalan siya. Papuntahin mo siya dito. Malamig na sabi ng magsasaka na iyon. Mukhang walang puwang para sa negosasyon. Walang pakialam na sabi ng manghuhula. Nanatiling tahimik muli ang lahat. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Fire Shrine ay nakaramdam ng pressure ngayon. Nagsisimula ng patayin ng Fortune Shrine ang kanilang mga tao. Hinahabol nila si Kyongyu, sinusubukan na banta sila sa pamamagitan ng paggamit kay Kyongyu bilang bihag. Ang tanging magagawa nila ay maghintay at tingnan kung makakatakas si Kyongyu. Maradeva, kung may mangyari kay Kyongyu, babayaran mo ito. Malamig na sabi ng malakas na magsasaka ng Fire Shrine. Malamig na tumingin sa kanya ang manghuhula at sinabi, sa tingin mo desperado na kami at nakikipagsapalaran. Sinimulan na naming patayin ang iyong mga tao. Kung may mangyari kay Zetian, ang Fortune Shrine ay magsisimula ng isang tunay na digmaan laban sa Fire Shrine.
Nang sabihin niyon ni Maradeva, nanatiling tahimik ang lahat. May mga tao mula sa ibang shrines doon, malamig na nakangiti sa loob. Kung nagsimula ng digmaan ang Fire Shrine at Fortune Shrine, walang tutulong sa kanila, matutuwa ang ibang shrine. Ang pinakamagandang bagay ay kung mamatay din si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2378, mahusay na labanan laban kay Qiongyu. Sa tiwangwang, makulimlim, at nakakapasong mainit na kuweba, patuloy na kumikislap ang dalawang figura. Pagkaraan ng napakahabang panahon, nagpa siya si Qiongyu na sapat na ang layo nila sa pasukan at huminto. Tumingon siya at malamig na tumingin kay Lin Fang habang ang kanyang fire spear ay lumitaw sa kanyang kamay. Napakabilis, lumapag si Lin Fang sa kanyang harapan, hawak ang espada ng kanyang Diyos. Bago makipag-away, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Tanong ni Qiongyu, hindi niya minamaliit o hinamak si Lin Fang. Nakita niya kung gaano kakilakilabot ang kanyang mga pag-atake ng espada. Lin Fang. Hindi itinago ni Lin Fang ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi na ito kailangan. Sinimulan pa nga ng manghuhula na pumatay ng mga tao mula sa Fire Shrine at nagbanta na magsisimula ng digmaan. Ang Fortune Shrine o ang Fire Shrine ay babagsak. Lin Fang na unang niranggo sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Nagulat si Qiongyu. Hindi siya nagulat nang malaman na ang taong nasa harapan niya ay si Lin Fang. Nagulat siya nang makita kung gaano siya naging malakas. Walang masyadong alam si Qiongyu tungkol kay Lin Fang. Hindi lahat ng miyembro ng shrine ay alam ang lahat tungkol kay Lin Fang. Narinig lang ni Qiongyu na sa mga nangungunang 10 magsasaka ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, ang isa sa kanila ay maaaring may forbidden body at sa makatuwid ay gustong pumatay ng shrines. Kanya. Gayunpaman, hindi talaga naniniwala si Qiongyu sa mga alamat na nauugnay sa mga forbidden people. Maaari ba talagang mag-trigger ang isang forbidden person ng Dusk War ng shrines? Naabot na ng mga shrine ang isang tiyak na antas ng lakas, bakit hindi nila nagawang sirain ang isang taong may forbidden body? Ngunit ngayon ay kaharap ni Qiongyu si Lin Fang, at nakaramdam ng paghanga sa kanya. Hindi ganoon katagal ang lumipas mula noong pulong ng kontinente ng siyam na ulap. Noon si Lin Fang ay isa lamang magsasaka ng tuktok ng Huangqi layer, at ngayon siya ay naging isang saint, gaano kahanga-hanga. Ang chi ni Qiongyu ay nagiging mas matindi. Malamig niyang sinabi, ang makadiyos na libingan ay magiging iyong libingan. Dapat kang makaramdam ng karangalan. Isang light beam ang lumabas mula sa kamay ni Qiongyu, isang patak ng dugo ang lumitaw at naging isang nakasisilaw na fire armor, na sumanib sa balat ni Qiongyu. Si Lin Fang ay napakalakas, at mas gusto ni Qiongyu na maging maingat. Si Lin Fang ay may nakakatakot na saint's weapon, kaya sa armor na ito, naramdaman ni Qiongyu na ganap na ligtas. Nakikita ko, talagang mahalaga ka sa Fire Shrine. Sabi ni Lin Fang kay Qiongyu. Hindi na siya nagulat na si Qiongyu ay may ilang mga saint's weapons. Ang sibat ng apoy ay para sa mga pag-atake at ang baluti ay para sa pagtatanggol, isang kompletong set. Lumipat si Qiongyu patungo kay Lin Fang. Sa pagkakataong ito, mas naging solemna at seryoso siya. Sa bawat hakbang niya, lumilipad pataas si Celestial Dao at pinakondense niya ito. Gagamitin niya ang pamamaraan ng saint. Si Lin Fang ay mukhang hindi nababagabag. Ang kanyang damit ay lumilipad sa maapoy na hangin. Hindi niya agad dinala si Qiongyu sa sarili niyang mundo, hindi na rin nakatakas si Qiongyu, kaya bakit hindi ka makipaglaban sa kanya? Gusto ni Lin Fang na subukang gamitin ang espada ng kanyang Diyos. Itinaas ni Qiongyu ang kanyang sibat at pinalapot pa ang Celestial Dao. Sa paligid niya, maraming vortex ang lumitaw at naging mga sibat. Mamatay. Paputok na sigaw ni Qiongyu. Ang walang katapusang bilang ng mga itim na sibat ay agad na lumipat patungo kay Lin Fang, na naging apoy na mga buhawi. Si Lin Fang ay humakbang pasulong at nagpakawala ng lakas ng Diyos. Ang espada ni Lin Fang ay tumulak pasulong at naglabas ng sumisipsip na lakas na naging vortex. Sunod-sunod nitong hinigop ang mga sibat. Ang espada ni Lin Fang ay parang isang black hole na sumisipsip ng lahat ng bagay sa daan nito. Ang espada ay naging isang itim na butas na sumisipsip sa mga sibat. Sinusubukan ni Lin Fang ang sumisipsip na lakas ng kanyang espada. Ang sibat na hawak ni Qiongyu ay nanginginig sa kanyang galit, at siya ay sumigaw. 3,000 sibat ang lumitaw at nag-condense sa isang napakalaking sibat. Diretso itong bumaril patungo sa black hole. Lumitaw ang maliliit na dragon na apoy at sumayaw sa paligid ng sibat habang sila ay umuungal. Nagsimulang manginig ang black hole, napatras si Lin Fang ng ilang hakbang habang nag-deploy siya ng spell. Naging ginto ang kapaligiran. Nagsimulang mag-intertwine ang walang laman na lakas ng espasyo. Si Lin Fang ay maaaring gumawa ng deployment spells kaagad sa kapangyarihan ng kanyang isip. Pinagsama rin niya ang lakas ng Diyos sa kanyang mga deployment spells. Malamig na ungol ni Qiongyu. Tinusok niya ang kanyang sibat sa lupa, at nagsimulang pumutok ang deployment spell sa lupa. Ayaw niyang bigyan ng oras si Lin Fang para mag-deploy ng spell. Gayunpaman, muling lumitaw ang spell ng deployment. Hindi siya kasing bilis ni Lin Fang. Dahan-dahang naglakad si Lin Fang, lumitaw ang isang ilusyon, at naging madilim ang lahat sa paligid ng kanyang kalaban. Gayunpaman, sa kadiliman, may isang nakamamatay na espada na bumaril patungo sa kanya. Nagsimula siyang mag-alala. Pasok.
Sigaw ni Kyung-yu, lumitaw ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Ang espada ni Lin Fang ay tumagos sa karagatan ng apoy, tumagos at muling lumitaw sa kabilang panig. Sumimangot si Lin Fang. Para bang ang kanyang espada ay tumagos sa wala, sa kawalan. Hindi pwede. Bigla siyang nakaramdam ng panganib. Nakita niya ang isang pares ng mga mata na puno ng apoy at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-init ng masakit. Muling lumitaw si Kyung-yu, nagkalat ang mga ilaw sa paligid niya. Nahihirapan din siya. Ang kanyang baluti ay nabasag, na pinilit na gumamit ng isang ilusyon upang maging hindi material at ang kanyang mga mata ay maglabas ng apoy upang protektahan ang kanyang sarili. Sira, sabi ni Kyung-yu, na nakaturo kay Lin Fang. Ang lakas ng isang nakakatakot na saint ay namuo at bumaril patungo sa ikatlong mata ni Lin Fang. Tumugon si Lin Fang nang may nakakatakot na lakas ng kamatayan. Hindi sila ganoon kalapit sa isa't isa, ngunit nararamdaman ni Lin Fang kung gaano nakakatakot ang mga enerhiyang iyon. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng impresyon si Lin Fang na maaari siyang mamatay kaagad. Gayunpaman, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nanatiling ganap na kalmado. Ang kanyang espada ay pumutok pasulong at hindi niya ito maalala, at hindi rin siya makaiwas. Isang uri lang ng lakas ang kaya niyang gamitin para makaiwas. Mahusay na empty space technique. Nagsimulang pumasok si Lin Fang sa isang bakanteng espasyo, kasabay nito, pinakawalan niya si Chi patungo sa ulo ni Kyung-yu, ang hindi nakikita at hindi nakikitang Chi ay tumagos sa bungo ni Kyung-yu. Sa sandaling iyon, ang tanging gustong gawin ni Kyung-yu ay patayin si Lin Fang. Tapos na, sabi niya, itinuro si Lin Fang. He charged forward at ngumiti ng malamig, parang may nahanap. Kailangan niyang patayin ang lalaking ito. Ha? Kumunat ang noo ni Kyung-yu. Napagtanto niyang may mali. Layunin ng espada. Paano ito posible? Si Kyung-yu ay namangha. Imposible. Gayunpaman, umatras si Kyung-yu sa abot ng kanyang makakaya, ngunit huli na ang lahat. Biglang gumalaw ang kamay ni Lin Fang patungo sa kanyang ulo, at wala siyang oras para pigilan siya. Hindi. Ang mapanirang kamay ay palaki ng palaki sa kanyang larangan ng paningin. Imposible, pero inabot pa rin siya ng kamay. Ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng husto, at ang kanyang katawan ay namamanhid. Isang nakakatakot na lakas ang tumama sa kanya sa lakas ng pagguho ng lupa at lakas ng tidal wave. Sa kabutihang palad, ayaw siyang patayin ni Lin Fang, gusto niyang gawin siyang hindi lumaban. Naramdaman ni Kyung-yu na sumabog ang kanyang mga laman loob, at umubo ng dugo. Sa wakas, hindi na siya nakatiis, at bumagsak. Iyon ba ay isang ilusyon? Bulong ni Kyung-yu, na parang may napagtanto. Tumingin si Lin Fang kay Kyung-yu. Paano mapanganib? Ilang sandali bago, nakagawa siya ng panaginip gamit ang lakas ng ilusyon na tumutugma sa gustong makita ni Kyung-yu. Gayunpaman, gustong-gusto siyang patayin ni Kyung-yu, kaya mahirap pigilan. Tumingin si Lin Fang sa kanyang dibdib. May dugo, ngunit sulit ito. Ang pagkuha kay Kyung-yu ang pinakamahalagang bagay sa mundo, para sa kanyang anak na si Zetian. Ngunit ngayon, tumingin si Lin Fang sa paligid at naalala na siya ay nasa makadiyos na libingan, isa sa 7 ipinagbabawal na teritoryo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2379, ipinagbabawal na teritoryo. Makadiyos na libingan. Sa Tianyan City, nang makuha ni Lin Fang si Kyung-yu, ang kanyang clone ay bamulong sa manghuhula. Nakuha ko na si Kyung-yu. Mabuti. Sabi ng manghuhula. Siya ay masaya. Ang kanyang tunay na katawan ay nasa Blood Great Imperial City na pumapatay ng mga tao. Sulit ang lahat. Tinulungan niya si Lin Fang na sakupin ang pagkakataong mahuli si Kyung-yu. Sa ganoong paraan, ang Fire Shrine ay hindi kikilos ng walang ingat, at si Zetian ay magiging ligtas. Nahuli ko si Kyung-yu, pakakawalan mo ba siya ngayon? Tanong ng manghuhula sa mga miyembro ng Fire Shrine. Natigilan ng mga miyembro ng Fire Shrine. Kumuha sila ng mga anteng-anteng ng Jade at mabilis na tinawag si Kyung-yu. Gaya ng inaasahan, hindi siya maabot. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Fortune Shrine, tuso ka talaga. Hindi naman kami walang hiya gaya mo. Walang awa na sagot mo hula. Bueno, nakuha mo si Kyung-yu sa libingan, paano tayo magpapalitan ng mga tao ngayon? Bitawan mo siya para sa akin sa ngayon. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Naglakad siya pasulong at sinabi sa mga miyembro ng Fire Shrine. Nahuli ko si Kyung-yu. Kasama niya ang tunay kong katawan. Palayain mo si Zetian, dito ako mananatili. Sa ganoong paraan, mapapanatili mong kontrolado ang mga bagay-bagay. Ikaw, paano kung isuko mo ang tunay mong katawan? Malamig na tanong ng isang malakas na magsasakan ng Fire Shrine na tila nag-aalinlangan. Binitiwan ni Lin Fang si Chi sa hangin at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao, sumuntok. Sabi niya, ang aking mga clone ay napakalakas din, sa tingin mo ay isusuko ko ang isa sa aking mga makapangyarihang clone para lang patayin si Kyung-yu. Wala naman akong pakialam sa kanya. Kumunat ang noo ng mga miyembro ng Fire Shrine, sinusubukang tingnan kung nagsasabi si Lin Fang ng totoo o hindi. Sinabi ni Lin Fang, hindi na kailangang mag-isip ng solusyon. Kung kikilos ka ulit ng walang ingat, hindi na ako magtitiwala sa'yo. Ibibigay ko ang aking anak at papatayin ko si Kyung-yu. Mukhang nag-iisip ang mga miyembro ng Fire Shrine. Ang pagbibigay ba ng clone ay nagkakahalaga ng pagliligtas kay Zetian?
Sige, gawin natin ang palitan. Sabi ng isang Saint of the Fire Shrine sa sandaling iyon. Tumingin si Linfang sa kanya at sinabi, sige, sasama ako, bitawan mo si Zetian. Naglakad ang clone ni Linfang patungo sa Saint of the Fire Shrine. Hanggat nandoon ang kanyang clone, maghihintay ang Fire Shrine dahil may Qiyong Yu ang kanyang tunay na katawan. Inilabas ng Fire Shrine si Zetian. Dahan-daang lumakad si Zetian, nang magkatabi sila, sinabi ni Zetian kay Linfang ng telepathically. Ama, sabay tayong tumakas. Nasa Tianyan City tayo. Sagot ni Linfang. Huwag kang mag-alala. Ito ay isang clone lamang. Wala silang gagawin sa akin. Bumalik ka, puntahan mo ang iyong ina. Namumula ang mga mata ni Zetian, ngunit tumango siya at sinabi. Ama, tiyak na magiging malakas ako. Pumunta ka, mahinahong sabi ni Linfang. Hinampas niya ang balikat ni Zetian. Walang ginawang masama ang Fire Shrine. Nang bumalik si Zetian, sabi ng manghuhula, aalis na kami. Kumislap ang kanilang mga figure. Ang mga saint ng Fire Shrine ay malamig na sumulyap sa kanila. Naramdaman ng manghuhula ang isang nakakatakot na chi na nakapalibot sa kanya. Ilang tao ang bumungad sa kanya sa langit, malamig na nakatingin sa kanya. May lumitaw sa kamay ng manghuhula. Nakasilaw na mga ilaw ang nakapalibot sa kanila at hinigop sila ng vault ng langit. Naging mga ilusyon sila at naglaho, iniwan ang Tianyan City. Naghanda na sila. Pagkaalis ng manghuhula at ng iba pa, sinabi ng tagapagsaka ng Fire Shrine. Tulad ng inaasahan, naghanda siya ng teleportation scepter. Humanda ka sa laban. Ang Fortune Shrine ay hindi natatakot sa digmaan, ang Fire Shrine ay hindi rin natatakot. Walang pakialam na sabi ng isang matandang lalaki. Tapos nawala sila. Ang simpleng pangungusap na iyon ay maaaring matukoy ang kapalaran ng isang buong henerasyon. Hindi na kontrol ni Linfang ang sitwasyon. Limitado ang kanyang lakas. Maraming bagay ang hindi niya makontrol. Alam niya iyon nang makapasok na siya sa makadiyos na libingan. Ni hindi niya alam kung paano makalabas sa makadiyos na libingan. Kumislap ang figure ni Linfang. Ang mga tanawin ay tiwangwang dahil ang lahat ay nasusunog doon. Anumang bagay na maaaring mabuhay doon ay isang mahalagang kayamanan. May tao. Sa sandaling iyon, nakakita si Linfang ng isang figure. Ang lalaki ay nakahiga sa lupa, nasugatan. Lumipad pasulong si Linfang at lumapag sa tabi ng lalaki. Siya ay isang Saint Emperor sa tuktok ng Shengdi Layer. Sa labas ng mundo, bukod sa mga saint, ang gayong mga magsasaka ay malakas na. Kadalasan, ang mga saint lamang ang nagkaroon ng pagkakataong makilala ang iba pang mga saint. Masyadong misteryoso ang mga saint. Isang malakas na lakas ng buhay ang tumagos sa katawan ng lalaki habang tinulungan siya ni Linfang na makabangon. Sinabi ng tao, maraming salamat, guro. Gaano ka nakatagal sa makadiyos na libingan? Tanong ni Linfang. Gaano katagal? Mukhang nalilito ang taong iyon. Nahihiram siyang maalala. Nakalimutan ko, daan-daang taon na yata. Malungkot na sabi ng lalaki. Noon, siya ay makapangyarihan at maimpluwensya sa labas ng mundo, at ngayon siya ay natigil doon sa loob ng daan-daang taon. Ano ang pinagdaanan niya doon? Ano ang mayroon sa makadiyos na libingan? Tanong ni Linfang. Mukhang nag-iisip ang taong iyon. Dati, akala niya may mga pagkakataon, akala niya makakahanap siya ng historical remains. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang mga tao ay nag-aaway kahit saan sa loob. Noong nakaraan, akala niya ay walang gaanong mga saint, at noon lamang niya napagtanto na wala siyang gaanong alam tungkol sa mundo. Siya ay nasa tuktok ng Shengdi Layer at patuloy na pinapahiya doon, wala siyang magawa kundi ang magpaanod at mabuhay ng walang layunin. Walang gumagalang sa kanya. Tumingin siya kay Linfang, mukhang desperado siya at sumagot. Mga labanan. Mga labanan. Nagulat na tanong ni Linfang. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko rin alam, gumagala lang ang mga tao at nag-aaway. Mayroong siyam na labasan, lahat ng mga ito ay tumutugma sa siyam na sinaunang espiritual na nilalang. May mga larangan ng digmaan at mga labi ng kasaysayan. Ang makadiyos na libingan ay isang lugar upang labanan. At tungkol sa makasaysayang labi, wala pa akong nahanap, at wala pa akong narinig. Ibinaba niya ang kanyang ulo at paus na tinapos. Gusto kong umalis sa masamang lugar na ito. Bakit wala akong nakitang tao? Tanong ni Linfang. At ano ito? Ang salitang fire ay nakasulat sa iyong ikatlong mata. Ang salita ay nakasulat sa noo ng lalaki, malabo na nakikita at naglalaman ng isang partikular na chi. Diretso lang, may battlefield. Maiintindihan mo, ang salitang apoy ay pirma ng espiritual na nilalang, sino mang pumunta doon ay pipirmahan ang kanyang ikatlong mata. Ito ay nagpapatunay na isa ka sa bayan ng apoy na Diyos. Paliwanag ng lalaki. Kumunat ang noo ni Linfang. Lagda. At ano ang ibig niyang sabihin sa mga larangan ng digmaan? Anong uri ng lugar ang makadiyos na libingan? Si Linfang ay napunta sa Supreme Ancient Pit of Hell. Ito ay isang detalyadong lugar na may mga palasyo, mga hari ng demonyo, mga demonyo, at iba pa. Talaga bang isang libingan lamang para sa mga espiritual na nilalang, o mga Diyos ang makadiyos na libingan? Hulaan ni Linfang na lahat ng mga ipinagbabawal na teritoryo ay may misteryo. Gayunpaman, sa mga taong kumokontrol sa mga lugar na iyon, malamang na hindi sila misteryoso.
Naunawaan ni Lin Fang na sa mundong ito, kapag umabot sa isang tiyak na antas, wala ng mga problema, ang mga ipinagbabawal na teritoryo ay hindi misteryo sa mga mata ng gayong mga tao. Dalhin mo ako doon, sabi ni Lin Fang. Mabilis na umiling ang lalaki. Master, ayaw ko nang bumalik doon. Poprotektahan kita, sabi ni Lin Fang. Pinilit ng cultivator na iyon na tumango sabay buntong hininga. Sige. Agad-agad sa buong oras. Kinuha ni Lin Fang ang lalaki at lumipad sa direksyon na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2380, nawala ba talaga ang mga Diyos? Pinona ni Lin Fang ang Saint Emperor. Mabilis silang nakarating sa tuktok ng isang bundok at huminto. Tumingin si Lin Fang sa malayo. Mayroong isang napakalaking lambak sa ibaba, kung saan mayroon talagang isang larangan ng digmaan. Ang usok ay patuloy na tumataas sa himpapawid, at may mga kuweba at mga kuta sa lahat ng dako, na may mga tolda na nakakalat sa pagitan. Maraming tao ang nakaupo sa paligid, mukhang nalilito. May invisible at intangible chi sa paligid nila na nagpapahiwatig na matagal na silang nag-aaway. Sa kalangitan ay isang napakalaking kurtina ng apoy. Malayo pa si Lin Fang sa lahat ng ito, ngunit nararamdaman niya ang napakalaking lakas. Ang lakas na iyon ay gustong tumagos sa kanyang ikatlong mata, kaya wala siyang pagpipilian. Paano nangyaring napakaraming Saint Emperors? Tanong ni Lin Fang. Ang mga taong iyon ay tila mga Saint Emperors. Katulad ko sila. Pagkapasok nila, hindi na sila nakaalis. Kahit na matagal na ako dito, maraming tao ang narito ng mas matagal kaysa sa akin. Ang ilan sa kanila ay narito ng 10,000 o kahit 100,000 taon na. Ang pinaka hindi kapani-paniwalang bagay na nakita ko dito ay 7 henerasyon ng mga taong nakilala dito. Sila ay mula sa parehong angkan at nakakagulat na lahat sila ay nagkita dito. Alam mo, sa level natin, kapag hindi tayo napatay, halos hindi tayo mamamatay. Sang lalaki. Ipinaalala nito sa kanya ang Supreme Ancient Pit of Hell, mga henerasyon ng mga taong pumapasok sa mga ipinagbabawal na teritoryo at natigil sa loob. Dahil ito ay isang larangan ng digmaan, dapat ito ay kamatayan, tama. Bakit ang daming tao? Tanong ni Lin Fang. Ang salitang apoy sa ikatlong mata ng mga tao ay isang red along iniaalok ng espiritual na nilalang upang protektahan ang mga tao bago mamatay. Nasira man ang kanilang katawan, maaari nilang gamitin ang body capture para mabuhay muli. Ang mga saint ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pagpapagaling. Ako ay personal na namatay ng 2 beses. Minsang naligtas ako at nabuhay muli, at minsang nagnakaw ako ng katawan gamit ang body capture. Ang taong iyon ay mukhang malungkot at wasak, wala na siyang paraan upang mabuhay. Siya ay naging isang papay, tanging kamatayan lamang ang makapagliligtas sa kanya. Ayon sa mga alamat, may mga makasaysayang labi ng mga espiritual na nilalang sa makadiyos na libingan, ngunit mayroon lamang isang larangan ng digmaan dito. Paano ba naman ano ang layunin? Hindi maintindihan ni Lin Fang. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan sa kontinente ng Siyam na ulap. Matigas na sabi ng lalaki. Narinig ko ang maraming bagay na hindi ko kailanman pananggahasang paniwalaan noong nakaraan. Halimbawa, ang mga taong namamahala sa pag-alis ay kadalasang nakakahanap ng mga makasaysayang labi, at pinapayagan sila ng mga espiritual na nilalang na umalis. Maraming tao na pumupunta rito ay malalakas na mandirigma, at kaya nilang pawiin ang mga espiritual na nilalang, ngunit talagang nawawala ba ang mga espiritual na nilalang? Ang mga espiritual na nilalang na gumawa ng mga shrine, sila ba ay buhay o hindi? Mayroon bang walang katulad na mga saint na kumokontrol sa mga shrine? Sa palagay mo ay umiiral pa rin ang mga espiritual na nilalang? Tanong ni Lin Fang. Iniisip ko rin noon na ang mga espiritual na nilalang, o mga Diyos kung nais mo, ay nawala. Pero dahil nakapunta na ako dito, sigurado akong nabubuhay pa rin ang Siyam na Diyos. Kung hindi, ang pagkakaroon ng makadiyos na libingan ay hindi mabibigyang katwiran. Hinahamak tayo ng mga taong iyon, o mga Diyos. Ginagamit nila kami na parang chess piece. Nakatingin sila sa amin mula sa langit. Ang makadiyos na libingan ay isang ipinagbabawal na teritoryo para sa atin. Para sa kanila, ito ay isang laro. Mukha siyang takot, desperado, takot at nakakatakot na malungkot. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at galit na sumigaw. Hindi. Ano ang nangyayari? Tanong ni Lin Fang na nakakunot ang noo. Ang kanyang impormante ay nabalisa, namimilipit sa sakit. Ang salita sa kanyang ikatlong mata. Si Lin Fang ay namangha. Ang salita sa kanyang ikatlong mata ay nagsimulang mag-alab, pagkatapos ay lumaki ito ng sapat upang palibutan ang kanyang katawan. Hindi. Ang sigaw ng magsasaka, at nagsimulang magsunog. Hinatak ni Lin Fang ang mahabang mukha, at sumulong. Pinalibutan ni Ice ang lalaki, ngunit wala itong silbi. Nasunog siya at naging abo at sa wakas, ang dambuhalang salitang fire na lang ang naiwan. Patay na siya. Malungkot si Lin Fang. Nag-uusap sila tungkol sa mga Diyos, at biglang nagsimulang magsunog ang taong iyon. Napaka-misteryoso. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumangala sa langit. May mga Diyos ba talaga? Ayon sa mga alamat, nagkaroon ng malaking digmaan noong sinaunang panahon, at ang mga Diyos ay naglaho. Kasinungalingan ba ang lahat? Ang lahat ba tungkol sa makadiyos na libingan ay kasinungalingan din? Tumingin si Lin Fang sa abo at yumuko.
Kung hindi kita binawi, hindi ka sana namatay. Hindi ko lang alam. Tumingon si Linfang at tumingin sa malayo. May lumabas na kuta. Malaki ang mga mata niya, ngunit mukhang may dignidad. May naramdaman siya at tumingin muli kay Linfang. Gayunpaman, hindi siya mukhang nagulat. Ito ay isa pang tao na dumating sa makadiyos na libingan. Ito ay normal. Maraming tao ang pumunta dito. Dahil nandito ka, bumaba ka na. Walang labasan. Sabi ng taong iyon. Kumislap ang mga mata ni Linfang. Wala siyang pagpipilian, tumalon siya pasulong. Dahan-daang naglakad si Linfang sa lambak. Gayunpaman, nang bumagsak siya sa lupa, isang hindi nakikita at hindi nakikitang lakas ang bumagsak sa kanyang ikatlong mata. Ang salitang fire ay lumitaw doon, tulad ng isa sa taong kamamatay lamang. Lagda ba talaga ito ng Diyos? Bulong ni Linfang. Kung walang Diyos, ano ang paliwanag? Hindi katakataka na ang lalaki ay naghinala na sila ay mga Diyos pa rin pagkatapos ng mahabang panahon dito. Nilampasan ni Linfang ang isang medyo may edad na lalaki. Tumingin ang lalaki kay Linfang at sinabi, "Mula ngayon, sundin mo ako. Kung sumuwi ka, mamamatay ka." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay isang mababang antas na saint. Ang antas ng cultivation ni Linfang ay palaging malabo sa mata ng ibang tao. Mukha siyang ordinaryo. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Linfang. Hindi niya ipinakita kung gaano siya kalakas. Kailangan niyang maunawaan kung anong uri ng lugar ang makadiyos na libingan, at kailangan niyang makakuha ng mga piraso ng impormasyon mula sa ibang tao. Wala. Manatili ka lang sa kanila. Kung may gagawin, sasabihin ko sa iyo. Walang pakialam na sabi ng medyo may edad na, sa di kalayuan ay isang hukbo ng mga magsasaka. Tumanggo si Linfang at naglakad papunta sa kanila. Ang mga taong iyon ay tumingin kay Linfang nang walang pakialam, ganap na walang ekspresyon. Isa pang malas na tao. Bamantong hininga ang isang babae. Tumingon si Linfang at tumingin sa kanya. Nakasuot siya ng itim na damit. Hindi siya maganda, normal lang, malinis, at simple lang. Tumiti si Linfang at umupo sa tabi niya. Medyo nagulat siya, pero ngumiti siya at sinabi, "Saan ka galing?" "Northwest area." Nakangiting sabi ni Linfang. "Northwest area. Galing ka sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds noon. Hindi ito kalayuan sa Fire Shrine. No wonder dumaan ka sa Fire Door." Nakangiting sabi ng babae. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinabing, "Rin. Kumaibat ang puso ni Linfang, ngunit kinamayan niya ito at ngumiti. "Mofang, siya nga pala, Lin Yi, sabi mo galing ako sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, pero may mga tao ba dito mula sa ibang lugar?" Tanong ni Linfang. Na-curious siya. "Hindi ko alam. Isang dosenang taon pa na ako dito. Nakausap ko ang ilang mga tao, ngunit ang ilan sa kanila ay mula sa mga lugar na hindi ko pa naririnig, at hindi ko alam kung sila ay mula sa Imperial Court ng kontinente ng Siyam na Ulap o hindi. Kailan ka lang din dito? Ano ang nangyayari sa mga labanan? Sino ang kinakalaban natin? At bakit?" Tanong ni Linfang. Dapat may dahilan para lumban. Sinabi ng namatay kay Linfang na naglalaro lang ang mga Diyos. Para sa merito at upang buksan ang mga makasaysayang labi ng mga Diyos, ngunit tayo ay kumpi lamang ng kanyen. Malungkot na sabi ni Lin Yi. Napatingin sa kanya ang mga tao sa paligid, lahat sila ay mukhang wasak. Anong trahedya ang naroroon?